ito, napili natin itong ating Vicariate Recollection dahil malapit na po ang ating panahon ng Kwaresma. Susunod na Marso 5, magdiriwang po tayo ang Miyerkules nga Abo. Doon tayo magsimula ang ating banal na panahon ng Kwaresma. So, para sa ating preparation, 1.5 linggo, at least pwede tayo magninilay habang parang Synodal Church na po tayo, lalo na itong taon na ito, taon na Jubileo, taon ng pag-asa, talagang kami mga kaparian dito sa ating Bikaryato ng Christ the King, at talagang hanap namin isang magaling na pari upang nga tayong lahat ay we will be shaken to the core of our Christian maturity and Christian being bilang isang Katoliko. Siya po ay isang magaling na pari from Iloilo. 71 years ago, dumating siya dito sa mundo. Then, bilang isang pari ng Dominicano, Order of Preachers, 3 term, siya ay naging provincial superior po nila. 12 taon, siya ay rector ng UST Central Seminary. Alam natin, UST Central Seminary, karamihan ng mga obispo dito sa ating bansa sa Pilipinas, galing doon na ang mga estudyante na dating estudyante ng Central Seminary, ng UST. Sila po ang mga obispo dito sa karamihan. Noon, formator din ako sa La Salette. Ang mga formators ng Maryhill School of Theology, meron sila isang programa para sa aming mga formators. Taon-taon, meron kami magbigay ng seminar para sa amin. In the year 2008 or 2009, binigay din nila sa amin isang seminar doon sa Antipolo, sa Mary's Hill, doon na po. Ang nagbigay siyang isang magaling na salita sa amin, seminar. Ngayon, siya ay isang provincial councilor ng Dominican province dito sa Pilipinas. Without much ado, I would like to introduce to all of you, on your behalf, welcome Reverend Father Quirico Pedregosa Jr. OP. Palapakan natin si Father Quirico. Maraming salamat, Father Hope. Mga kapatid, mag-umpisa na po tayo. Kanina pa po kayo naghihintay. Ayusin lang natin ito ng sandali daw. Pagkatapos ng animation ni Father Aris, palagi ko buhay na buhay kayo. Hindi ba? Maaga pa naman. Hindi po kayo dapat antukin. Walang natutulog sa umaga. Walang anak ng Diyos na natutulog sa umaga. Yung natutulog sa umaga ay yung mga taong wala ng pag-asa. Kasi yaw nang gumalaw, yun ang kumilos. Wala namang mangyari daw sa kanilang buhay. Kaya bawal matulog sa umaga. Kung ikaw may pag-asa, gusto mong kumilos, gumalaw, gumawa, sapagkat mayroong inaasahan ka pa. Hindi ba? Sige po, umpisan po natin. Sabi sa akin ni Father Hope, kailangan ito ay paghahanda rin sa darating na Kwaresma. Pero dahil nga po, nasa taon po tayo ng Jubileo, at ang tema ng Jubileo ay Pilgrims of Hope, sa palay ko, kung mayroong maghahanda sa atin sa pagdiriwang o pagsabuhay ng Lenten season, walang iba kundi yung pag-usapan po natin, pagnilayan po natin yung tema ng pag-asa. Gusto ko po
mag-upisa sa tanong. At ito pong tanong na ito hindi galing sa akin. Sino man nagtanong nito? Ito ay tanong ng mga obispo sa Pilipinas. Hindi ba alam natin? Nagkaroon po tayo ng latest pastoral letters of mga obispo ng January. Ano po yung title, pamagat ng letter? Ang pamagat po ng pastoral letter, ayon kong binasa dito sa parokya nyo, ito po, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? Kaya ang tanong ko, may pag-asa pa ba? Mayroon ba bang paasa tayo? Ayun yata yung iba, hindi sumasagot, mukhang nagkwentuhan lang. So may pag-asa pa ba tayo? Bakit natanong ng mga obispo yon? It's a rhetorical question. Hindi man ang hulugan ng mga obispo mismo ay nawawala ng pag-asa. Pero ang ibig sabihin, dahil nga sa ating kalagayan ngayon, sa ekonomiya, sa politika, sa moralidad ng ating mga kababayan, sa kalagayan ng ating kalikasan, alam po natin, sa kalagayan ng kawalan ng marami, kawalan ng trabaho, kulang yung kinikita, at maraming naliligaw, para bang sinasabi, wala nang magbabago sa Pilipinas. Maraming makasarili. Sa halip na isipin yung kapakanan ng bayan, iniisip mo na yung kapakanan na mga personal na interes na kanilang mga pamilya o angkan, kanilang mga negosyo. Kaya nga, natanong ng mga obispo natin, may pag-asa pa ba? Dahil nga sa harap ng lahat ng mga forma o lahat ng mga uri ng kahirapan na naranasan ng karamihan o kawalan. Kawalan ng prinsipyo, kawalan ng direksyon ng mga kabataan, at kawalan ng tunay na espiritu ng paglilingkod, mukhang wala ng pag-asa ang ating bayan. Pero hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Kaya sa tanong, may pag-asa pa nga ba? Anong dapat natin sabihin? May pag-asa pa. Ulitin nga natin, may pag-asa pa. May pag-asa pa ang anak ko. May pag-asa pa yung pamilya ko. May pag-asa pa yung mga kababayan natin. May pag-asa ang lahat. Kaya ang hamon, kung gano'n, ang hamon sa atin ay dapat itaas po natin, itaguyod po natin, dapat manatili po tayo sa pag-asa. Sapagkat kung wala tayo ng pag-asa, ay wala na po mangyaring mabuti para sa atin. Ano po? Kaya yung tema ng ating pagninilay, ng ating recollection sa araw na ito, ay growing in hope, paglago sa pananampalataya. Kailangan natin igiit na kailangan maglago pong lahat sa pag-asa. Sa halip na wala ng pag-asa, tayo, ang ating mga kasamahan sa simbahan, yung ating mga kababayan, dapat sabihin natin sa isa't isa, kapatid, may pag-asa pa. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, may pag-asa pa. Kaya may pag-asa pang asawa mo, si Mr., si Mrs., may pag-asa pa yung mga tao sa pamilya nyo, anak nyo, mga kasamahan sa bahay. May pag-asa pa. Kaya sana maging, po tayo, mga misyonero tayo ng pag-asa. Ngayon, bakit may pag-asa pa? Bakit may pag-asa pa? Una sa lahat, likas sa tao ang pag-asa. Bakit likas sa tao ang pag-asa? Dahil hindi po mawala sa atin yung paghangad, pagninais, yung mangarap na mayroong mabuting bagay na mangyari pa sa akin. Ibig sabihin, lahat po tayo ay umaasa na umusad. Walang taong gustong parating na sa ibaba. Kung wala ka ngayon,
hinahangad mo, magkaroon ka. Kapag may sakit ka ngayon, hinahangad mo na ikaw ay gumaling. Kapag ikaw ay naguguluhan ng isip, hinahangad mo, magkaroon ka ng liwanag sa kaisipan. Kapag ikaw ay nawawalan ng lakas ng loob, gusto mo maging malakas, matatag ang kalooban mo. Kaya likas sa tao ang magkaroon ng pag-asa. Kasi sapagkat lahat tayo po is a work in progress. Hindi ba? Kaya walang tao na hindi gusto lumago o umunlad o umusa sa kanyang katayuan ngayon. Kaya ganoon din, likas sa tao maghangad ng goal o ninanais na marating sa dating na panahon. Lahat ng tao ay gustong magunlad o lumago. Kaya sinasabi ng mga thinkers, ang pag-asa ay likas sa kalagayan ng tao. At ang pag-asa ay likas sa taong lumalakbay sa isang malalakbay. Kasi kapag you are journeying, you're traveling, you always have a goal. Ano gusto mo? Makarating ka sa destination mo. Hindi ba? So, kaya nga dati mayroong kanta si Rico Puno, may bukas pa. Habang nabubuhay ang tao, may bukas pa. Hindi pa tapos ang mga araw mo. At hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Kaya likas sa tao ang magkaroon ng pag-asa. Tao ka ba? Tao bang yung katabi mo? Tao, may pag-asa yan. Kahit hindi niya sasabihin sa iyo. Kapag hindi ka na umaasa, ang tanong, sino ako? Hindi ba? Pero higit doon, yung ikalawang dahilan kung bakit may pag-asa pa, sapagkat likas sa mga anak ng Diyos na magkaroon ng pag-asa. Dapat mas buhay, mas matingkad ang pag-asa ng mga anak ng Diyos. Mas may pag-asa ang mga tagapagsunod ni Kristo. May pag-asa ang mga alagad ng Panginoon. Walang Kristiyano na dapat mawalan ng pag-asa. Kaya dating kanta ng mga charismatic, masaya ang buhay. Oo, hindi ba? Masaya ang buhay. Alam po natin yon. Kapag tinatanong mo yung kapwa mo, kumusta ka ba? Parati sinasabi, kahit hindi maganda yung kanyang katayuan o kalagayan sa pamilya o kahit sa trabaho o sa negosyo, bukang bibig ng Pilipino, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Hindi ba? Kaya mga kapatid, may awa ang Diyos. Dahil may awa ang Diyos, hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. May magawa pa ang Diyos para sa atin. Ano mahangarin ng Diyos para sa atin? Ay magkaroon ng bagong langit at lupa at makarating po tayo sa buhay na walang hanggan. Anong pangarap ng Diyos sa atin? Di ba? Maging matatag tayo at maramdaman po natin na mahal niya tayo. Ng mga anak ng Diyos ay may pag-asa. Kaya minsan may kilala ko, sabi niya habang nakatayo sa bus, kasi nakatayo siya payat pa naman siya, babae, medyo may edad na, sabi niya sa kanyang sarili, walang anak ng Diyos na tumatayo sa bus. Walang anak ng Diyos na tumatayo sa bus. Pagkatapos, wala naman siyang pinagsabihan, bigla na lamang tumayo. Yung isang batang lalaki nakaupo, sabi niya, kayo na po ang umupo. Hindi ba? Kaya walang anak ng Diyos na tumatayo. Minsan, kasi matagal na po akong pari. 44 years na po akong pari. 44. Mayroong grupo kami, nagbibigay kami ng seminar. Ang umuwi na, dyan sa Araneta Avenue, dahil naging kurapura ko ako ng Santo Domingo Church noong 1983 pa. Kaya tagal na yun, 1983. Batang pare ako, kuraparo ko.
Ngayon, umuulan. Wala na kaming sasakyan. Sabi ng mga kabataan na kasama ko walang anak ng Diyos na mababasa ng ulan. Bigla na naman may dumating na jeepney na di pasahero. Walang laman ang jeepney. Kaya nakasakay ang lahat. Hindi sila nabasa ng ulan. Sapagkat ang anak ng Diyos ay parating may pag-asa dahil bukal ng lahat ng biyaya, bukal ng lahat ng blessings ang Panginoon. Walang anak ng Diyos na hindi pinagpala ng Diyos. Hindi ba? Mga anak ba tayo ng Diyos? Pinagpala ba tayo, mga kapatid? Kung gano'n, marami pang biyayang darating sa ating buhay. Hindi ba? Kaya likas sa anak ng Diyos magkaroon ng pag-asa. Ang Diyos ay bukal ng lahat ng pag-asa at nagkakaloob sa atin ng pag-asa. Kaya ito yung paalala ni San Pablo sa Romans chapter 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Hindi lamang ang human inclination or human aspiration yung hope. Hindi lamang yung acquired human virtue. Sa totoo, yung hope, di ba alam natin sa katisismo, theological virtue, infused, bigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, we receive hope by the power of the Holy Spirit. Kapag may pananampalataya ka, kasunod noon, agad nasa iyo yung pag-asa. Kaya hope is founded on faith, and hope is given to us by the power of the Holy Spirit. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Siyang bukal ng tanang ng lahat ng pag-asa na nasa ating mga kalooban. Hope is a gift given us by God through faith and by the power of the Holy Spirit. So may Diyos ng pag-asa. Kaya ang anak ng Diyos, hindi nawawala ng pag-asa. Dapat kamuha na tayo ng Diyos, katulad tayo ng Diyos. Ang Diyos ay bukal ng pag-asa. Walang anak siya na hindi magkaroon ng pag-asa. Kaya sabi ni Pablo, rather, the author, hindi natin kung si San Pablo pang sumulat ng the letter to the Hebrews. Sabi ng sacred writer of the letter to the Hebrews, let us keep firm in the hope we profess, because the one who made the promise is trustworthy. Sa Salmo, God is our hope and strength. Kaya hindi lamang ang Diyos ang pag-asa, ang Diyos ay tunay na maasahan. God is the source of hope, and we can put our hope in God. Ibig sabihin, hindi niya tayo bibiguin sapagkat binibigay sa atin ang pag-asa. May pangako siya sa atin. Mayroong love covenant sa atin. Ikaw maging anak ko simulat sa Paul at sa katapusan. Ikaw ay anak ko. You can trust me. You can have confidence in me. You can put your hope in me. So para sa mga old chosen people, ang kanilang bukang bibig, God is our hope and our strength. Ang Diyos ang aking lakas at ang pag-asa. Kaya yung motivation po natin na magkaroon ng pag-asa ay Diyos na rin. Hindi ba? Kapag mayroong taong mahal na mahal ka, kapag yung tao na yun, suporta sa iyo, kailanman alam mo hindi kanya iiwanan, siya maging source ng sarili mong pag-asa. At ganoon po ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya pagkatapos natin sabihin na talaga may pag-asa pa, sapagkat likas sa tao pag-asa, likas anak ng Diyos sa pag-asa.
Ano ngayon ang dapat natin gawin para manatili tayo sa pag-asa at patuloy tayong lumago sa pag-asa? Kaya gusto ko, pag-usapan natin ng sandali, ito yung pinaka-center ng ating pagninilay. The ingredients of growing in hope, mga sangkap sa paglago sa pag-asa. At ito ay matanggap natin din, mabasa natin, paalala sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Roma. And Romans chapter 12 verse 12, sabi niya, maging masaya kayo dahil sa pag-asa na meron kayo. Rejoice in the hope that you have. Magsaya kayo dahil sa pag-asa na meron kayo. Tapos, magtiyaga kayo sa panahon ng paghihirap at lagi kayong mag-pray. Ito ay translation ng Pinoy Bible sa Tagalog. Kaya halo-halo, kaya kung tutusin, tatlo yung sangkap para manatili tayo at lumago tayo sa pag-asa. Una, maging masaya dahil sa pag-asa. Pangalawa, magtiyaga sa panahon ng paghihirap. Pangatlo, lagi tayong magdasal. Lagi tayo mag-pray. Ngayon, gusto ko maging apat ito. Makikita nyo bakit apat? Kasi yung pagdasal ay dapat may kasamang paggawa. Okay? Kaya kailangan yung persistent work, puspusang paggawa, puspusang nagdarasal ayon sa Panginoon. Pero gusto kong talakayin ito bilang mga Pilipino. Bilang mga Pilipino, saan tayo parati nag-umpisa kapag may inaasahan ka? Ang Pilipino agad, titingala sa langit. Agad ang Pilipino, magdasal. Kaya gusto ko umpisahan doon. Unang sangkap sa paglago, sa pag-asa ay maging masaya muna. Okay? Dahil sa pag-asa. Kasi bukal bibig sa mga Pilipino pag sinasabi mo sa kanya, kamusta ang buhay mo? Pilipino, kadalasan, lalo na yung galing sa sa mga karaniwan ng mga tao, ang sagot, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay, pero masaya. Mahirap ang buhay, pero masaya. Kaya yung unang tanda, yung unang palatandaan, the first sign of being a person of hope, bilang mga missionaries of hope, dapat masaya po tayo. Yan, tingnan mo po yung katabi mo. Basta po ang mukha ng katabi mo, gwapo, maganda, pogi, Hindi ba? Pag tinitingnan mo ba yung katabi mo, sa mukha niya ba ay naianinag mo yung yung kanyang joy? Hindi ba? Ako po ay 71 years old na. Pero salamat kay Lord, sa awa ng Diyos lang, ganito pa rin ako. Wala pa rin sakit. Kasi tinatanong ako, ano bang sikreto? Sabi ko, wala. Genes lang yun, saka awa ng Diyos. Kaya mahirap ang buhay, pero masaya. Kaya ang Pilipino, parating masaya. Tanyag po tayo that we are one of the most cheerful people in the world. Yung gusto ng Pinoy, parating nakangiti. At yung pinakamahiwagang ngiti sa buong mundo ay ngiti ng Pilipino. Kasi yung Pilipino, gumingiti kahit natatakot. Di ba? Gumingiti kahit gusto niya nang umiyak. Gumingiti. Pero actually, hindi kanya gusto. Kaya yung ngiting aso. Di ba? Kaya talagang 7 taon po ako sa aming general international headquarters.
iba-ibang nationality nga namin sa aming parang general curia, ibig sabihin yung pinakasentro namin sa Roma. Kung minsan tinatanong ako, bakit kang umingiti? Para sa kanila, ngingiti ka lamang kapag nakakatuwa, no? At talagang nag-umapaw ka sa galak o sa tuwa. Pero mga Pilipino ay mahilig ngumiti. Kasi kahit mahirap ang buhay, masaya. Hindi ba? Kaya huwag niyo sabihin na may pag-asa ka pagkatapos hindi ka masaya. Masaya ka kasi may pag-ibig pa rin. May pagmamahal. Alam mo, mahal ka ni Lord at maraming nagmamahal sa iyo. Kahit hindi mo alam o hindi mo sila lahat kilala. Okay? Kaya ngumiti nga kayo. Huwag naman yung maasim ang mukha. O bagsak na bagsak yung yung ulo. Dahil may pag-asa pa rin. Hanggat may pag-asa, may saya. Diba? Hanggat may pag-asa, may saya. Kaya kahit tayo po ay matanda na, may sakit na, kahit po tayo ay sabihin natin na mahina ng katawan, pero po gusto ng mga kabataan, kay isang lolo o lola, tito o tita, gusto ng mga kabataan, mga pamangkin mo, mga apo mo, mga anak mo, nakikita pa rin yung guhit ng saya sa mukha mo. Hindi ba? At sila mismo, hindi na mawalan ang pag-asa. Kaya mga kapatid, totoo sabi ni San Pablo, magsaya kayo sa pag-asa na mayroon kayo. Mayroon kayong pag-asa. Kaya dapat kayong maging masaya. At kung ikaw ay masaya, you are cheerful, that means there's still a lot more to hope. More things are still to come. Tomorrow will be different, another day. Hindi pa tapos ang buhay mo. Sabi nga ni San Agustin, God is younger than all else. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi tumatanda. Ang Diyos ay hindi naging lumuluma. Kasi God is the God of new things. I will make all things new. Sabi ng Panginoon sa Book of Revelation. Kaya mayroong pagbabago pa. Mayroong mangyari pa maganda o mabuti sa ating buhay. Kaya hindi pwedeng sabihin na wala na pag-asa yan. Kahit ano mangyari, wala na pag-asa ang anak ko. Yung kapitbahay ko, wala na pag-asa. Huwag magsalita ng patapos. Masyadong maaga pa. Marami po mga araw na darating sa kanyang buhay. Sa ngayon, maaaring nasa ibaba siya, pero darating ang araw, nandun siya sa itaas. Kaya may pag-asa pa. Kailangan, sa kabila ng lahat, we should find a reason to be happy because there's something good in us. Pero mabuting bagay sa ating buhay. Una, buhay pa tayo. Humihinga pa tayo. Hindi ba? Nandito pa tayo. Yun ay blessing na. If there are good things happening to us now, kung mayroong good things sa ating mga kasamahan sa pamilya o sa bahay, that means there are still good things to come in the future. Kasi hope is confidence that something good is possible. Mahirap, pero posible marating. Paano marating? Hindi natin alam. Kaya hindi siya optimism. Optimism kasi alam mo, if all factors, if things go well, it will turn out positive. Pero ang pag-asa, hindi mo alam kung paano mangyari. Yung inaasa mo, hinahangad mong mabuting bagay o biyaya. Pangalawa, laging magdasal. Laging magdasal. Doon po, nabubuo yung ating pag-asa. Kasi ano ba ginagawa natin kapag tayo magdasal? Pinapahayag po natin yung ating confidence. Di ba?
yung ating pananalig sa Diyos, yung ating trust sa Kanya. Because hope is confidence in God. Confidence in God na siyang bukal ang lahat ng gusto nating marating sa buhay, that even if things do not look very possible, God can make it happen for us. At higit sa lahat, Diyos mismo yung inaasahan natin. Ngayon, sa panalangin, doon po napapanday o nabubuo. We learn to practice hope. We exercise hope when we pray because we turn to God who is there with us and for us. Mayroong Diyos tayo na kasama natin at para sa atin. Ipinaglalaban niya tayo. Hindi ba? So, we cannot but put our trust in Him. And we express that. Pinapakita natin yun, pinapahayag tuwing tayong magdasal. Ipinahayag natin ang ating mga inaasahan sa buhay. Sa dasal, ipinapahayag natin ang ating pag-asa. Lalo na sa panahon ng kawalan at kagipitan. Kaya ito yung sinabi ng Santo Papa, the late Pope Benedict XVI, sa kanyang encyclical, matagal na, si Pope Benedict XVI nag-issue na encyclical. 3 encyclical kanyang nilabas. Una, sa charity. Caritas Deus Est. That means God is love. Pagkatapos, itong pangalawa, Spe Salvi. Ibig sabihin, in hope, we are saved. Pagkatapos yung pangatlo, na tinapos ni Pope Francis, kung naalala nyo sa pananampalataya, Lumen Fidei, yung liwanag ng pananampalataya, the light of faith. Ito ang sabi niya. Ang sabi ng Santo Papa, basahin nga natin kung mabasa nyo, when no one listens to me anymore, God still listens to me. When I can no longer talk to anyone or call upon anyone, I can always talk to God. When there is no longer anyone to help me deal with a need or expectation that goes beyond the human capacity for hope, He can help me. So kung wala na tayong makausap, wala na tayong maaring tawagin, wala tayong mapuntahan, mahilingan ng tulong, if there's no one else to turn to, we know, alam po natin, we turn to God. Hindi po tayo lumapit sa Kanya. Kaya hanggat ang ating hinihiling, ang gusto nating makuha o marating sa buhay, hindi dumarating. Patuloy po tayong nagpapahayag ng ating pag-asa sa Diyos. Lord, sige naman, pagbigyan mo naman kami. Matagal na kaming hindi magkaroon ng trabaho. Marami akong kilala, matagal na kinasal. Walang anak. Ay mo, 5 taon, 10 taon, 15 taon, 15 years, hindi makaanak. Pero, sige pa rin, umaasa. At bandang huli, nagkaroon na rin sila ng anak. Sabi ni isang mama sa akin ay palagi ko naintindihan ako ni Lord, siya isang ama. Ngayon, ako isang ama, gusto ko magkaroon ng magandang kabuhayan. Kaya marami siya sinubukan. Parating hindi nagsasucceed. Na bandang huli, naisipan niya na lang magnegosyo ng buhangin. Kasi taga Pampangas yung asawa niya. Pagkatapos ng yon, ilang taon after Mount Pinatubo eruption. Kaya, kanyang kapital ay laway lang. Nakikiusap lamang siya sa mga kontraktor. Nangilan ba kayo ng buhangin? Kung mag-deliver sa inyo. So, nakikiusap lamang siya doon sa mga taong kumakalkal. At yung mga may truck para hakutin yung buhangin. Naging multimillionaires pa siya ngayon. Hindi ba?
Kasi yun sa isip niya, gusto ni Lord, bigyan ng pag-asa yung kanyang anak. Merong isang kilalang piloto. Sabi niya na medyo malaki ng kanyang mga anak, palagi ko, pwede na ako maging international pilot sa PAL. Nag-apply siya ngayon. At that time, 1980s pa lang yun, DC-10 pinapalipad pa for international flights. Hindi siya nakuha, bumagsak. Yung sabi niya, kawawa naman, bakit ako pinabibigyan ni Lord? Pero sabi niya, God is my Father. Ginawa niya, nag-apply yun sa slot para sa Airbus, mas malaking eroplano. Hindi pa rin siya nakuha, bumagsak pa rin siya. Kaya na bandang huli, sabi niya, mangarap na lang ako. Hindi ako nakapasa sa DC-10, sa Airbus 300, hindi ko nakapasa. Mayroong application para sa Jumbo Jet, 747 Jumbo Jet. Sa ngayong pagkataon, hindi siya nabigo. Siya pumasa. Kaya naumpisa siya ng kanyang career as international pilot bilang co-pilot ng Jumbo Jet 747. Kaya yung kanyang pagkabagsak ay parang steps lamang, mga patungan lamang for him to start his career at a higher level. Hindi ba? So mga kapatid, huwag po tayong mawala ng pag-asa, lalo na kapag napakahirap at napakatagal dumating yung ating hinihiling. Mahal ka ng Panginoong Diyos. Ang Diyos ay may awa. Ang Diyos ay hindi, nagsasawang tulungan tayo. God never tires helping us. So, all that we need is to turn to Him in prayer. At hindi lamang yan. In prayer, we learn to call on God with confidence. For what we deeply desire or long for or hope for, which we believe only God can provide. Sa maikling salita, sa tuwin ng pagdasal, lalong natututo tayo na magkaroon ng pananalig o umasa sa Diyos. Kaya ang sabi sa Salmo 122 verses 1 and 2, sabi niya ng psalmist, I look up, I lift up my eyes to the mountain. From where shall come my help? Ang sagot niya, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Kaya mas lugmok ka, mas dapat tumingala ka sa Panginoon Diyos. Lumuhod ka, magsumamo ka, at humingi ng kanyang tulong. Doon nabubuo yung ating pag-asa. At sa pagdasal, natuto tayong umasa para sa mas mahalaga sa buhay na may dakilang, na mga mahalaga sa buhay o mas mga dakilang bagay. Ibig sabihin, in prayer, our desire grows. Not only for the blessings that we need in this world, magkaroon tayo rito ng bagong lipunan, magkaroon ng hostisya, mas-save pa natin, maligtas sa ating kalikasan, magkaroon ng katotohanan, yung mga tao, ma-enjoy nila kanilang mga karapatan. Tama yun. We have to work for social transformation, for justice, for peace. Pero, hindi hanggat doon na ating asahan. Kasi yung talagang dapat nating asahan ay bagong langit at lupa. Ibig sabihin, yung buhay kasama ang Panginoon na makarating po tayo sa bahay ng Diyos Ama. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat din, sa 1 Corinthians chapter 15, sabi niya, kawawa naman tayo if you only hope for this life in the present world. Tayong the most pitiable. We hope actually for the glory that is to come. We hope to share in the resurrection of Christ. Kaya sa mga tao umaasa, habang umaasa sila, naging mataas ng kanilang hinahangad. Hindi ba? Hindi lamang tumitibay ang ating confidence sa Diyos, pero mangarap tayo ngayon kung ano pang gusto ng Panginoon sa ating buhay. So, we dream dreams
Gusto natin makakita ng hindi pa natin nakikita. Pangalawa, sa pagdarasal natin, umasa na may kababaang loob. We learn humility. Kapag tayo nagdarasal na may pag-asa, natuto tayong mapakumbaba kasi alam natin, yung hiniling natin, hindi natin makuha sa sariling lakas. Siya lamang. Kaya nakikita natin yung ating limitasyon, that we are poor, weak, limited. Only God can make things happen for us. So we learn to be humble. Kaya ang taong umaasa sa Diyos ay humble. Tandaan niyo yun. Hindi lamang malakas ang confidence sa kay Lord, pero yung tao may pag-asa, umaasa sa Diyos higit sa lahat, siya ay humble. Kasi alam niya, mangyari ang lahat, darating ang mabuting bagay, hindi dahil sa Kanya, pero dahil sa Panginoon. At hindi galing sa Kanyang sikap lamang yung mga biyaya sa Kanyang buhay. Galing yon sa Panginoon. So sa pagdarasal, natutong tayong umasa sa biyayang espiritual, nakaloob ng Diyos at higit sa lahat upang mapasa atin ang Diyos. Ito ang dapat matutunan natin sa ating pagdarasal ng Ama namin. Tingnan mo ang Ama namin, dasalingan natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sino ngayon ang gusto natin marating? Diyos, Ama sa langit. Di ba? Gusto natin siya makasama, makapisan, makisa tayo sa Kanya. O Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, hinahangad natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Everything is for the glory of God. We pray that God be glorified. Pagkatapos, mapasamin ang kaharian mo. Mapasamin ang kaharian mo. Ibig sabihin, may your kingdom come. Dapat mamayani sa atin yung kagandahang loob ng Diyos. His rule, His reign of love, of abundant life, dapat mapasa atin, hindi ba? Tapos, ang kasunod noon? Matupad ang kalooban mo dito sa lupa, katulad sa langit, hindi ba? Kaya nakikita mo, sabi ni Santo Tomas Aquinas de Aquino, the best prayer na tinuro sa atin ng Panginoon, makikita natin agad na una sa lahat gusto niya, hilingin natin yung mas dakilang bagay. Yung Diyos lamang makapagbigay. Diba? Kasama tayo ng Diyos Ama sa langit. God be glorified, His kingdom come, His will be done on earth. Diba? Pagkatapos na lamang, susunod na ngayong pangailangan natin. Give us this day. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Ang kasunod, patawarin mo ang aming mga sala. So, forgiveness of sins. At saka, full forgiveness of sins. Gaya ng pinapatawad natin, nagkasala sa atin. Pagkatapos, deliverance from the test, from the great temptation sa buhay kapag dumating na yung takdang araw. And then, deliverance from evil. Kaya mga kapatid, nakita mo na para muna sa Diyos bago para sa sarili. Hindi ba kung tutusin? So dapat ganun po yung takbo ng ating pag-asa, ng ating mga inasahan. Pero alam mo, paano sa ating tinuturo ni Lord yun? Umumpiyasa tayo sa baba. Una, marami tayong kailangan. So lumapit tayo sa Kanya. Hanggang dumating yung insight, mag-realize natin, hindi lamang pala kailangan ko trabaho, kalusugan. Kailangan ko pala sa lahat, si Lord. Then you discover the greatest need you have is God Himself, and the greatest wealth, the greatest good or possession you want to receive is the Lord Himself. Kaya para sa aming mga senior citizens, alam po namin, maiksi ang buhay. Saan kami hahantong? Hindi po sa hukay, pero sa buhay na walang hanggan. Kaya yun po ang inspirasyon natin. Pangatlo,
kailangan natin para lumago at maitaguyod ang pag-asa, kailangan natin magtiyagang matiyagang paggawa o persistent work. Matiyagang paggawa. Hindi sapat ang pagdarasal. Dapat samahan natin ang nararapat na pagkilos o paggawa. Mayroong kasabihan na alam natin, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Umaasa kang makatapos sa pag-aaral, yung mga younger people dito. Alam ko pa mga leaders kayo, kaya walang bata na halos dito. Gusto mo makatapos sa pag-aaral? Mag-aral ka araw-araw. Bumagsak ka, huwag kang sumuko. You retake the subject or the course. Papasa ka niyan. Kahit abutin ka ng 5 taon, 6 na taon, may raos mo pa rin yun. Kapag patuloy kang kumikilos at gumagawa ng nararapat dapat gawin. Gusto mong baguhin yung lipunan natin? Halimbawa, walang daya sa eleksyon. Ikaw mismo, huwag kang magdaya. Huwag kang babayad sa mga tao para butuhin ka. Huwag mong tanggapin yung bayad sa iyo. Hindi ba? Huwag kang magkumpanya sa mga taong alam mo, binabayaran lamang kayo para butuhin sila. Ibig sabihin, dapat may kasamang paggawa. Gusto mong magkaroon ka ng asawa, dapat mangligaw ka. Hindi pwede, dapat magpaligaw ka. Mag-socialize ngayon, you relate people, you meet people, you encounter people. Hindi naman pwedeng mahuhulog lamang sa langit yung kamukha ni San Jose na gusto mo nga maging asawa. Hindi Kailangan susuyuin mo yung gusto mo maging misis mo. Kailangan paghirapan mo rin. Hindi ba? Suplada ka, paano kaligawan? Hindi, magbago ka muna. Ibig sabihin kasamang paggawa. Hindi po pwede na ang pag-asa na doon natatapos sa salita. Sabi nga ni Father Gonzales, ngawa ng gawa. Ngawa ng gawa, walang gawa, kaya nauwi sa wala. Wala talaga, wala mangyari. Okay? Dahil alam natin yun, we cooperate with God. Gusto ng Diyos, partner tayo sa anumang biyayang mapasa atin. Kaya gusto niya, hilingin natin, magdasal tayo at kumilos tayo. Kaya yung mga taong may pag-asa ay masipag. Masipag. Masipag yung taong may pag-asa. Yung hindi masipag, yung tinatamad, alam po natin, sila yung mga tao, wala nang pag-asa. Para sa wala nang dapat asahan pa. Matulog na lang ako, mahiga na lang ako. Wala mangyari mabuti. Kaya yung tao may pag-asa ay gumagalaw. Sabi ni San Agustin, pray as if everything depends on God and work as if everything depends on you. Makatuwang po tayo ng Diyos. Ang Diyos at ang tao ay magkatuwang. Alam ko po, maraming bagay na dumarating sa atin na wala tayong ginawa. Una, siyempre alam natin yun, lahat yung mga spiritual na bagay, kahit faith natin, kahit kaligtasan, is definitely a gift. Pero may parte pa rin tayo. We have to say yes. We have to agree. Hindi ba? We have to do something still. God does not deprive us of our human freedom. Lalo na po sa mga inasahan nating bagay, gusto ng Diyos, kasama tayo. So, ang nangyayari, dapat kambal na pag-asa ang paggawa. Hindi tunay ang pag-asa kung ito ay walang kaakibat na paggawa. Mas aktibo ang tao may pag-asa. The more hope you have, the more hopeful you are, the more active you are. Hope does not free us or dispense us from work. Kaya gusto natin, maraming makilala sa Panginoon. I-share natin yung ating pananampalataya. Pahayag po natin, pakita po natin sa ating kapwa-tao, anong ibig sabihin ng magkaroon ka ng faith sa Panginoon. Anong epekto sa iyo ng misa? Dapat pakita mo yon. Hindi po pwede na dasal ka ng dasal, hindi nakikita sa iyong gawa o halimbawa. Hindi ba? Kaya may pag-asa ka, kumilos ka, gumawa ka ng paraan.
Kaya aktibo ang totoong pag-asa. True hope leads to action. Only does it become a powerful virtue. Kasi hope, virtue. Ibig sabihin ng virtue, stable na disposition. A stable disposition of acting. Kapag ikay may virtue ng truthfulness, nasa iyong stable na disposition, parating totoo, maging bukang bibig mo at parating talagang itaas. At you stand for truth. Okay? Kapag ikay prayerful, talaga hindi mapigilan. Araw-araw magdasal ka. Because it becomes a virtue. It becomes a habit. Kaya ang pag-asa, hindi maging virtue kapag walang paggawa. Kung walang paggawa, hindi maging hinog na bertud ang pag-asa. Manatili itong isang natural na inclinasyon o paghangan ng mabuting bagay is just an inclination or desire for good things o parang dormant, natutulog na spiritual gift na binigay sa atin ng Diyos. Kaya you need to exercise. Diba? Ano man, kung gusto maging matalas sa mata mo, you have to exercise your eyes, looking at something, reading at something. Anything, gusto mo maging malakas pang tuhod mo, palakad-lakad ka ng konti, araw-araw. No strenuous exercise because you are already too old for that. But you have to walk. Iunat mo yung mga arms mo, etc. Kailangan, you have to act. Sa katagalan, maaaring mapagod ang sinuman sa patuloy na paggawa alang-alang sa kanyang pag-asa. Time will come, our actions will tire us. Pagurin tayo noon and even exhaust us. Tama yun. Pero titigil ka ba? Hindi. By not giving up, we learn to persevere in hope. Kung ayaw mo nang gumalaw, you lose your hope. To act otherwise is to fall into despair. And despair is one of the greatest sins. Kasi, sinasabi mo, wala nang magawa ang Diyos. Wala nang magawa ang Diyos kapag desperado ka. Hindi lamang wala ka nang magawa, kundi walang magawa ang Diyos. Kaya sabi ni St. Catherine of Siena, very practical na santa. Sabi niya, hope is not to put a limit to what God can do for us. Huwag mong bigyan ng limitasyon kung ano pa ang magawa sa iyo ng Panginoon. Marami pa siyang magawa. Parating bago ang Panginoon. Bago ang ekspresyon ng kanyang pagmamahal. Kaya sa panahon ng paghihirap, alam po natin, ito naging ika-4 na requirement of ingredient of hope, magtiyaga sa panahon ng paghihirap. Sa panahon ng paghihirap, hamon ba sa pag-asa? Tama. Pero, ito rin ay paraan na nagpapalakas ng pag-asa. Difficulties, pains, hardship, and sufferings test our hope. Balakid sa pag-asa, but at the same time, only when we go through pains and sufferings, our hope is for real. Totoo talaga yung pag-asa natin. Sabi ni San Pablo sa Romans 5:3-4. 5:3-4. Ito sabi niya sa Tagalog, sa Pinoy Bible, natutuwa rin tayo na may problema tayo. Kasi yun nga, dati marami nagsishare, I praise God kasi meron akong problema. Sa umpisa para nakagulat. Pero ang problema na yun, naging okasyon, naging opportunity na naramdaman niya yung pagmamahal ng Diyos o kapangyarihan ng Diyos. Yung awa ng Diyos. God's faithfulness, hindi siya pinabayaan. Kaya sabi ni Pablo, natutuwa rin tayo na may problema tayo. Kasi, pag nahirapan tayo, natututo tayong magtiis. We learn patience. Hindi po na wala tayo
sa composure, hindi tayo mawalan diskarte. Nagagalit na tayo at inis na tayo sa lahat. Hindi. We learn patience. Natutuwa tayong natuto tayong magtiis. Dahil sa pagtitiis, naging matibay ang karakter natin. So, dahil marunong ka magtiis habang kaharap mo, yung paghihirap, tumitibay. Naging malakas yung loob mo. Nade-develop yung karakter mo. At naging matibay ang karakter natin. At ito ay nagbubunga ng pag-asa. Ang lahat ng ito, nagbubunga ng pag-asa. Pag-asang hindi matitinag, pag-asang matibay. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalang pag-asa sa harap ng lahat ng kahirapan o kawalan sa buhay. Kung manatili tayo sa pag-asa, alam po natin, kahit paano, masaya pa rin. Matuto tayo na magtiis. Sa pagtitiis po natin, matuto po tayo maging patient. Patient po tayo, nabubuo yung ating karakter. Kaya mga taong maganda ang karakter ay dumaan sa maraming pagsubok. Para ba yung mga puno sa gilid ng forest, they are always exposed to the and buffeted by the winds. Kaya sila matitibay na puno. Hindi ba? Alam mo po ngayon, ang maraming kabataan madaling mayanig. Kaya maraming mga kabataan ngayon nawalan agad ng pag-asa. Marami sa kanila karoon agad ng depression o psycho-emotional disturbance. Yan ay phenomenon po. Maraming mga kabataan mahina ang loob kasi hindi dumadaan sa kahirapan. Dahil they are all provided, well protected, masyadong sheltered yung kanilang buhay. Okay? So, sabi ni Pablo, through sufferings, we develop character and hope. So, magtiyaga sa panahon na paghihirap. Kaya dapat tayong magtiyaga sa panahon na paghihirap kasi naging matibay ang ating pag-asa. Kapag anak mo, tagal-tagal, nag-aaral, hindi makatapos. Pero hindi ka nawala ng pag-asa. Balang araw, pagkatapos ng 8 taon, makatapos na rin sa university. You know what it means to hope. At naging matibay ang pag-asa mo sa Panginoon, and you never give your son or your daughter up. You always stand by your loved one. Hindi mo siya binitiwan o iniwanan. Dahil hindi ka nawala ng pag-asa. Sa paghihirap, natututo tayong umasa kahit hopeless na. Hope against hope. Sabi ni San Pablo, no? Example niya rito, sa Romans chapter 4, yung hoping against hope. Sino ang example dito ni San Pablo? Si Abraham. Si Abraham, ang ama natin sa pananampalataya, at pwede rin natin sabihin, siya yung ating ama sa pag-asa. Kasi siyang unang tao nagkaroon ng faith at saka hope sa Panginoon. Tingnan mo naman, sabi niya, sabi ni Lord, magkaroon ka ng anak kasi dami ng bituin sa langit. Kasi dami ng grains of sand sa dalampasigan, sa shore. Ano mangyari? Sabi niya, matanda na ako. Higit ng 100 taon. Halos patay ng katawan ko. Di ba? Sino rito kapot ng 100 taon? Ano pa magagawa ko? Wala na. Hindi ba? Pagkatapos ng asawa ko, hindi na kaya magbuntis. Matanda na si Sarah. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Magkaroon ng maraming anak. Of course, ano nangyari? Nainip siya ng bandang huli. Nag-isula ni Sarah ng paraan. Human device. Binigay ni Sarah yung kanyang maids sa kay Abraham. Si Hagar. Hindi ba? Si Hagar nagkaroon ng anak. At sinong anak niya? Si Esau. Okay? Pero hindi siya yung anak ng blessing. Sinong dumating pa?
Hindi tinanggap ng Diyos yung solution ni Abraham at Sarah. At banang huli, nabuntis si Sarah. Nagkaroon ng mga panauhin sila. They were hospitable, tinanggap nila. Sabi ng mga guests nila bago umalis, next year, pagdaan namin dito sa desert, pag dumaan kami sa iyo, buntis na ang asawa mo. Tapos si Sarah pala ay nakatago doon sa likuran ng kortina. And we have this most beautiful laughter, Sarah's laughter. Napatawa si Sarah sa kanyang sarili. Paano ko magkaroon ng anak sa ganitong tanda ko? Pero when the new year came in, nabuntis si Sarah. At yung kanyang anak ay si Jacob. And Jacob is the son of Sarah and Adam, ayon sa covenant, pangako, promesa, ayon sa blessing ng Panginoon. Kaya patuloy ang binasbasan, pinagpala ng Panginoon Diyos ang mga lipi, yung mga anak ni Jacob. At doon nagsimula yung bayan ng Israel. Okay? Kaya sabi niya, kahit hopeless na, translation ng Pinoy Bible to, kahit hopeless, no hope, hopeless na situation, patuloy pa rin tayong umasa. Kasi, ang totoong pag-asa is hoping against hope. Yun talaga. Alam mo, galing lamang yun sa Diyos at Diyos lamang makatulong sa atin. To hope against hope. So, dapat magtiyaga. We have to be persistent or remain strong sa panahon ng paghihirap. Sa pag-asa, panalo ka parati sa wakas. Mahirap yun, di ba? Kahit human virtue, kahit sa mga basketball games, talagang talo na. Last seconds, nanalo pa. Yun, di ba? Kaya kung minsan, talo na tayo. Pero kung may pag-asa tayo sa Diyos, tiyak, wagi pa rin tayo. Panalo pa rin tayo. Bakit? Itong title ng letter of indiction of Pope Francis declaring the Jubilee year. Alam niyo ba yung title ng letter? Sa Latin, spes non confundit. Ibig sabihin, hope does not disappoint. Yan ang title ng letter na nagdeklara yung Santo Papa na year 2025 ay year of Jubilee year at yung tema ng Jubileo ay yung Pilgrims of Hope. Then he was quoting actually Romans 5:5. Madaling tandaan, hindi 5:5:5. Sardinas yun. Romans 5:5. And hope does not disappoint. Hope does not disappoint. Ito yung sinabi ni Pablo, maganda isipin. Hindi tayo binibigo ng pag-asang to. Kasi, binuhos na ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga puso natin sa tulong ng Holy Spirit na binigay niya sa atin. Basahin nga natin yan. Hindi tayo binibigo ng pag-asang to kasi binuhos na ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga puso natin sa tulong ng Holy Spirit na ibinigay niya sa atin. And hope does not disappoint us because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit that has been given to us. Kaya sabi ni Pablo, you read this text, very beautiful, Romans verses 1 to 5. Binasa ko kanina yung verses 3 to 4. Pero sinabi niya, sa pamagitan ng pananampalataya, ayos na yung relasyon natin sa Diyos. And we cannot but glory in the faith that we have in our Lord Jesus Christ. But not only that, we do not only glory in the faith and the righteousness we have in God. We also glory. Natutuwa rin tayo sa mga problema. We glory in the sufferings and hardships because through the hardships, we learn to be patient.
And by patience, we develop character. And character bears hope. At di nagbibigo ang hope na ito, ang pag-asang to. And hope does not disappoint us because of the love of God. For the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit that has been given to us. So sa harap ng paghihirap, natuto tayo na ang pag-ibig ng Diyos ang pundasyon ng pag-asa. So the foundation of all our hope is the love of God for us. At alam po natin, sa pagitan ng pananampalataya at binyag, nasa atin na ang pag-ibig ng Diyos. Nang binigay sa atin ang banal na Espiritu, the Holy Spirit poured into our hearts the love of God. Kaya sa totoo lang, there is an immense or infinite power of love in our hearts. Yun ay kaloob ng banal na Espiritu sa atin na tinanggap natin na tayo ay bininyagan at may pananampalataya. So sa lahat ng bagay, sabi ni Pablo, nagtatagumpay tayo sa tulong niya na nagmamahal sa atin. Kaya in Romans 8:32, sabi ni Pablo, St. Paul, who bear the marks of Jesus in his person. Kasi marami siyang paghihirap na dinaanan. Mayroon na lumubog yung barko na sinasakyan nila. Ilang beses sa pinalo, ilang beses sa ikunulong. Pero sabi niya, hindi siya nawalan ng pag-asa. Kasi sabi niya, in all these things, we have overwhelmingly conquered by the love of the one, by someone who loved us. Okay? So sabi niya, sa lahat ng bagay, nagtatagumpay tayo sa tulong niya na nagmamahal sa atin. For someone love us. Kaya sabi rin niya sa Romans 8:28, for those who love God, everything works unto their good. Kaya nga hindi lamang tayo mahal ng Panginoon. Kung mahal natin siya, everything works unto our good. Kaya sana mga kapatid, yun ang ating pag-asa. Kaya ano ang ating gagawin sa panahon na paghihirap? Harapin at tanggapin ito. Talagang kung may pag-asa ka, maghihirap ka rin. You have to work hard. You have to sacrifice. At kung gusto mo magandang marating sa lipunan, sa bayan mo, maraming mga opposition sa iyo. I-persecute ka. Alam natin yun. Those who work for transformation and the society, alam mo, kinulong sila, they have ended up martyred. Some of them are just killed, they just disappear. So, kasama yon. Kapag, siyempre, tanggapin mo muna at magmalasakit lagi sa naghihirap. Tulungan mong maibsan ang kahirapan ng kapwa mo. You have to work against evil. You try to do things to overcome the evils in society. Pero hindi mo kakayanin lahat matanggal yan. Anong magawa mo? Magmalasakit. Have compassion on all who suffer, who face suffering. Hindi mo maaaring tanggalin ka ng suffering, magkaroon ka ng pagmalasakit. Pinagdarasal mo, gumaling siya, hindi gumagaling. Be with the person. Show compassion. Stand by the person. Huwag mo siyang iwanan. Tapos, hindi lang doon, kilos tayo kumilos upang mawala o maibsan ang paghihirap. Di ba? Pwede natin gawin yon. At higit sa lahat, i-surrender natin, isuko natin sa Panginoong Diyos. Idulog ang lahat na ito sa Panginoon. Dahil, bakit? Sabi ni Pablo sa 1 Timothy, si Kristo ang ating pag-asa. Christ is our hope. Bakit si Kristo yung ating pag-asa? Sapagkat sa buhay ni Kristo, pinakita niya alang-alang sa pagmamahal ng Diyos sa Kanya at alang-alang sa pagmamahal sa Diyos sa kapwa-tao. Ano nangyari kay Kristo? Naghirap, namatay. So lahat ng uri ng paghihirap, natanggap niya, naranasan niya.
Pero ang nangyari sa kanya, nabuhay na magmuli. Kaya talagang the real proof of God's love for us, that God's love for us will be victorious, is Christ crucified, who is risen again. Kaya may pag-asa pa talaga, sapagkat ang Diyos ibinigay sa ating kaisa-isang anak, naghirap, namatay, totoo, pero nagtagumpay sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng masama o kasamaan sa mundo, nabuhay na magmuli. Kaya naniwala ba tayo na si Kristo ay buhay? Naniwala ba tayo na si Kristo ay nabuhay na magmuli? Buhay siya, kumikilos, gumagalaw sa mundo, sa ating buhay. Hindi maaari na mawalan po tayo ng pag-asa. The Lord died for you. Has someone died loving you? Has someone overcome death for your sake? Has someone showed to you it's possible to have new life through pain and suffering and death? Only Christ. Kaya sabi ni Pablo, Christ is our hope. Kaya habang naniwala pa tayo, as long as we believe there is God who suffered and died for us, but is risen from the dead, may pag-asa pa. Kaya sa bandang huli, sabihin mo sa katabi mo, ngayon sister, brother, malinaw ba? May pag-asa pa. Sino hindi nawala pa ng pag-asa? Kawawa naman ako kapag nawalan ka pa ng pag-asa. Kaya maraming salamat po. I have to stop talking. Nasa inyo na po yung pagdarasal, paggawa, at magtiyaga sa harap ng lahat ng kahirapan. At huwag niyo kalimutan, may pag-asa tayo, masaya pa rin po tayo. Mahirap ang buhay, pero masaya. Dahil hindi ako nawawalan, hindi ikaw nawawalan ng pag-asa. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat po, Father Quirico. Bigyan natin po sila sa malakas na palakpak. So sa ngalan ng ating Vicar Foreign, si Father Aris De Leon, sa ngalan ni Father Ed Molina, Father Sonny, at iba pa mga pari, taos puso po kami pasasalamat sa inyo, Father Quirico. Maraming salamat po. Alam namin marami po silang trabaho, pero he included itong schedule para sa atin. So habang may buhay, may pag-asa. Maraming salamat po, Father. Tapos na. So mga kapatid, tumayo po tayo lahat. Once again, we can receive the blessing from Father. Sumayin niyo ang Panginoon. Papalain nawa kayo ng Panginoong makaparehang Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Itaguyod natin ang pag-asa sa Diyos. Maraming salamat po. God bless all of us po. Thank you po.